Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. 2 tauhan ng OTS at 4 na pulis ng Aviation Security Group sinampahan na ng reklamo kaugnay ng tanimbala sa NAIA. Sandigang Bayan, nahanapan ng probable cause ang mga kaso labang kay dating MRT General Manager Alvy Tangcol. House leadership hindi pa rin nawawala ng pag-asang maipapasa ang BBL at ang iba pang mahalagang panukalang batas sa Kamara. Police security detail ng mga kandidato otomatikong tatanggalin simula sa January 10. Kalidad ng mga decorative lights at mga holiday food product, inspeksyon ng DTI. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, bahagyang bumaba ayon sa Philippine Statistics Authority. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-10 sa buwan ng Disyembre, taong 2015. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo, gayon din sa ating live streaming sa untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bagong balita! Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang pulis na naatrasan ng kotse sa Quezon City at ang lalaking nabundol naman ng sasakyan sa Laguna. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang pulis na nasugatan sa parking area ng Community Precinct 1 ng Trinoma sa Quezon City dakong alas 12:30 ng madaling araw. Nadatnan ng grupo ang biktima na nakahiga pa sa kalsada na iniinda ang tinamong pinsala. Nagtamo ito ng deformity o pagkalinsad ng kanang binti na agad nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Pagkatapos nito ay isinugod na sa Orthopedic Medical Center ang biktima. Sa inisyal na impormasyon mula sa kasama nitong pulis, naatrasan ang biktima ng Toyota Innova na minamaneho ng kanyang asawa. Samantala, sugatan ng isang lalaki sa San Pedro, Laguna nang mabundol ng kotse sa National Highway kaninang alauna ng madaling araw. Nagtamo ng sugat sa ulo at kaliwang siko ang biktima na si Crispolo Mendoza, 47 anyos, habang nayupi naman ang kanang bahagi ng nakabanggang sasakyan. Nilapatan ng pangunang lunas ng News and Rescue Team ang sugat ni Mendoza, katulong ang San Pedro Rescue at saka inihatid sa ospital. Ayon sa mga saksi, mabilis ang takbo ng kotse na minamaneho ng 19 anyos na si John Legaspi. Yung mama patawid rito. Ngayon yung sasakyan napakatulin. Ngayon iniwasan yung sasakyan, nahagip yung mama. Umiikot. Taas nung iniikot niya eh. Ang bilis ng sasakyan. Itinanggi naman ni Legaspi na mabilis ang pagpapatakbo niya ng kanyang sasakyan. Bagaman tumangging humarap sa kamera, ikinuwento nito na nag-alangan umanong tumawid ang biktima kaya niya ito nabundol. Ito naman ang kwento ng isang saksi. Mabilis yung kotse, tapos itong lalaki patawid. So parang nag-aalangan yung lalaki at tumawid na may parating ay mabilis na kotse. Ngayon, nung gusto siyang, yung paparating na yung kotse, parang nag-aalangan na yung lalaki, yung kotse naman, paiwas ng paiwas. Hanggang sa inabot, sumalpok. Sherwin Kulubong, UNTV News Worldwide. Tulong muna bagong balita! Samantala, hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso na maipapasa nila ang proposed Bangsamoro Basic Law o BBL at iba pang mahalagang panukalang batas bago matapos ang 16th Congress. Ito ang balita ni Grace Cassin.
Matapos ang pagkikipag-usap ni Pangulong Aquino sa mga kongresista tungkol sa proposed BBL na ipagpatuloy na ang period of interpellation sa panukalang batas sa House of Representatives. Dumami rin ang bilang ng mga kongresistang dumalo sa sesyon at makalipas ng ilang buwan, muling nagkaroon ng quorum sa plenaryo. Ayon kay House Speaker Feliciano Belmonte Jr., sa natitirang 3 session days bago ang session break ngayong Disyembre, nais nilang itigil na ang period of interpellation. Aniya, ilan sa mga tanong ay paulit-ulit na lamang, samantalang 18 pa ang nakapila upang questionin ang panukalang PBL. Sa pagbabalik ng sesyon sa January 2016, susubukan ng Kamara na isalang ang BBL sa period of amendments kung saan inaasahang mas magiging matagal ang diskusyon. A couple of interpellators have voluntarily submitted na they will just withdraw it as anyway some of their questions have already been asked. Nilinaw naman ng ilang kongresista na hindi sila pinuwersa ng Pangulong Aquino na madiliin ang pagpasa ng BBL. Ayon kay Quezon 1st District Representative Mark Enverga, pinakiusapan lamang sila ng Pangulo na ikonsiderang muli ang debate sa BBL. To be fair to the President, talaga nag-a-appeal lang siya. In fact, ang invited, it wasn't specific that those that are not in favor of the bill should not be there, or everybody was invited. Samantala, hindi naman nawawala ng pag-asa ang House Speaker na uusad at matatalakay pa rin ang Freedom of Information Bill. Ito ay kasalukuyan pa rin nakapending sa plenaryo sa period of sponsorship. I'm still trying. Alam din naman ninyo ang real situation nun kung sino yung mga dapat na makumbinse. Sa susunod na linggo, nakatakda namang ratipikahan ng Kongreso ang Bicameral Conference Committee Report ng 2016 Proposed National Budget. Grace Casen, UNTV News, Worldwide. Sa kaugnay na balita, pinabulaan na ng Malacanang ang ulat na inalok ni Pangulong Benigno Aquino III ng malaking halaga ang mga kongresista na dumalo sa ipinatawag tungkulong para maipasa ang proposed Bangsamoro Basic Law. Sinuhulan umano ng kabuuang 1.5 billion pesos ni Pangulong Aquino ang mga kongresista. Ayon sa Malacanang, walang katotohanan ng naturang ulat. Paano at walang batayan ang paratang na yan? Kasalukuyan ay nakabinbin pa rin sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas na naglalayong palitan ang kasalukuyang Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Sa iba pang balita, ipinahayag ng Armed Forces of the Philippines na bunga lamang ng online propaganda ang pagkakaugnay ng 5 bandidong grupo sa Pilipinas sa ISIS. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Lumabas sa artikulo ng isang London-based news online na 5 grupo sa Pilipinas ang may kaugnayan sa Islamic State of Iraq and Syria o ISIS taong 2014 at 2015. Kabilang ang 5 grupo sa 40 international groups sa Southeast Asia at Africa na ipinapakita ang kanilang pagsuporta at pakikipag-ugnayan umano sa itinuturing na pinakamatinding teroristang grupo ngayon, ang ISIS. Ayon pa sa News Online, ang iba sa mga terror group na ito ay nagpapadala ng mga tauhan sa Middle East upang sumama sa ISIS, samantalang ang iba'y nag-aalay ng kanilang pakikipagsanib. Ayon naman sa tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na si Colonel Restituto Padilla Jr., walang direktang katunayang magpapatibay sa ugnayan ng ISIS at 5 terror groups sa bansa. Ngunit dahil sa mga propaganda na ipinopost ng mga ito sa internet o sa social media, kaya't napabilang ang mga ito sa listahan ng mga international terror group. Maaring yung mga nakuha nilang pinalabas na propaganda sa online media na nagwagayway ng mga bandera na nauugnay dun sa grupo na yon. Dagdag pa ng opisyal, hindi na marapat pang ipakalat sa social media at internet ang mga karahasang ginagawa ng mga teroristang grupo dahil nagagamit pa ng mga ito ang social media sa pagpapalaganap ng kanilang masama at bayolenteng mga gawain. We don't want to dignify these groups that are blatantly destroying property and ending human lives with extreme violence. Naniniwala naman ang AFP na hindi makaka-impluwensya ang ISIS sa mga Pilipinong Muslim. Sa ngayon, tiwala pa rin ang hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas na walang seryosong banta ng terorismo sa bansa. Subalit hinihingi ng AFP ang suporta ng bawat mamamayan upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa Pilipinas. Rosalie Cos, UNTV News, Worldwide.
Guilty beyond reasonable doubt ang hatol ng Quezon City Regional Trial Court Branch 216 sa kasong robbery with homicide laban kay Michael Flores sa pagpatay sa ina ng aktres na si Cheripay Picache. Pinatay matapos pagnakawan ang biktimang si Zenaida Sison noong September 2014 sa bahay nito sa Quezon City. Pinatawan si Flores ng parusang reklusyon perpetua o pagkakakulong ng 20 taon at 1 araw hanggang 40 taon. Pinagbabayad rin ito ng 50,000 civil damages, 50,000 pesos moral damages at 1,245,000 pesos na actual damages. Tumangging maghain ng plea ng basahan ng sakdal para sa kasong murder ang isang itinuturong suspect sa pagpaslang sa car racer na si Enzo Pastor. Dahil dito, not guilty plea ang ipinasok ng Quezon City Regional Trial Court para sa suspect na si Domingo Sandy de Guzman III. Si De Guzman ang itinuturong kasintahan umano ng asawa ni Pastor na si Dalia at itinuturong nakipagsabwatan upang patayin si Pastor noong nakaraang taon. Samantala, pinag-utos naman ni Judge Luisito Cortez na pansamantalang idetene si De Guzman sa Camp Bagong Diwa sa Taguig habang dinidinig pa ang kanyang kasong murder. At sa ibang balita, hanggang January 9 na lamang papayagan na magkaroon ng security aid ang mga opisyal ng pamahalaan na kakandidato sa 2016 elections. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Tatanggalan na ng security detail ang mga opisyal ng gobyerno na tatakbo sa 2016 elections. Ayon kay Police Security Protections Group spokesperson, Police Superintendent Rogelio Simon, sa January 10 ay otomatikong aalisan na ang mga ito ng mga police security aid. Aniya, nagpadala na sila ng sulat sa mga politiko at opisyal ng gobyerno na muling kakandidato na hanggang January 9 na lamang ang duty ng mga pulis na nagsilbing security detail ng mga ito. As early as last month, pinadala na namin sila ng mga letters from the headquarters ng PSPG to remind them of the election period, and at the same time, comes January 10, the start of election period, automatic i-recall na yung kanilang mga security. Maging ang presidente, vice presidente, Senate President, Speaker of the House, mga senador, congressman, justices, Chief PNP, AFP Chief of Staff ay tatanggalan din ang security detail kung tatakbo ang mga ito sa halalan. Sinabi pa ni Simon na ang COMELEC nang may kapangyarihan na mag-aproba sa mga hihilinging security aid ng mga kandidato na may banta sa buhay. Diretso na sa COMELEC yung kanilang request because comes January 10 again, that's the election period, under na kami ng COMELEC. Subalit sa kasalukuyan aniya ay wala pa silang natatanggap na request mula sa COMELEC hinggil sa kung sinong kandidato ang inaprubahan nilang bigyan ng security detail. Tinatayang nasa mahigit 200 tauhan ng PSPG ang marerecall mula sa mga kandidato. Ang mga ito aniya ay i-deploy naman nila bilang augmentation force sa mga pulis na magbabantay sa halalan o maaaring ilagay sa diplomatic duty at posible ding manatili sa PSPG headquarters. Ayon kay Simon, layo nito na mapanatiling non-partisan ang mga miyembro ng PSPG. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide. Umaasa naman si Senator Chis Escudero na papanigan ng Korte Suprema si Senator Grace Poe sakaling hindi paboran ng COMELEC on bank sa hinaharap na disqualification cases. Ito ang balita ni Brian De Paz. We always hope for the best but always expect the worst as well. Yun ang pananaw namin sa Second Division of Senbank ng COMELEC. Nakahandang tanggapin ng kampo ni Senador Grace Poe ang anumang magiging pasya o desisyon ng Commission on Election o COMELEC and Bank kaugnay sa disqualification case ng Senadora. Ito ang naging pahayag ng running mate ni Poe na si Senator Chis Escudero. Gayunman, sinabi ni Escudero na sakaling hindi paboran ng COMELEC si Poe, maaari pa itong iakyat sa Supreme Court. Umaasa si Escudero na papaboran ng Supreme Court ang senadora katulad din sa kaso ng kanyang amang si Fernando Poe Jr. nang tumakbo itong Pangulo noong 2004. Si Escudero ang campaign manager noon ni Fernando Poe Jr. Ika nga ng Supreme Court, which I often quote, the court said in that case through former Chief Justice Ray Puno, we cannot leave to the unelected members of this court the power and right to decide who the next president will be. That decision is best left to the sovereign Filipino people.
Samantala, ipinagtanggol naman ni Senador Chis Escudero si Pangulong Benigno Aquino III. Sinabi ng senador na sa kanyang pananaw, walang kinalaman sa disqualification case kay Po ang Pangulo. Sa tingin at pananaw ko, wala namang personal na kinalaman si Pangulo Aquino sa mga hakbang na ginagawa laban kay Senator Po. Kung meron man, mga tao sa baba niya na nangangampanya at solid talaga para sa kandidatong inanoint niya. Umaasa ang senador na hindi masisira ang kanilang samahan ni Pangulong Aquino nang dahil lamang sa halalan sa 2016. Brian De Paz, UNTV News Worldwide. Bahagyang bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho batay sa bagong labor force survey ng Philippine Statistics Authority. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Maliit lamang na porsyento ang ibinaba ng bilang ng mga walang trabaho sa bansa. Batay sa October 2015 Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority, ang unemployment rate ay umabot sa 5.6% noong Oktubre ngayong taon mula sa 6% sa kaparehong period noong 2014. Ito na ang pinakamababang naitala sa nakalipas na isang dekada. Ikinatuwa naman ito ng Malacanang. Sa pagrerepaso ng mga datos single dyan, yan ang pinakamababa since 1994. At mahalaga dito yung isang aspeto kasi niyan, yung labor participation rate ay bumaba para do sa age bracket na 15 to 19. Isang indikasyon nito na mas marami sa mga kabataan natin ay nakababalik na sa paaralan para tapusin yung kanilang pag-aaral. Tumaas naman ng bahagya ang employment rate ng bansa. Mula 94% noong October 2014 ay tumaas ito sa 94.4% ngayong taon sa kaparehong period. Malaki ang naging kontribusyon sa dagdag na bilang ng mga nagkaroon ng trabaho ang mga nasa services at industry sector, kung saan sila ay tumanggap ng mahigit 250,000 manggagawa sa nakalipas na isang taon. Ang malaking bilang ng mga may trabaho ay mula sa services sector o ang mga nasa retail at wholesale trade o mga nagre-repair ng mga motorsiklo na may 54.5%, agriculture sector na may 29.6% at 15.9% sa industry sector o ang mga nasa manufacturing at construction. Ayon pa sa Malacanang, pangunahing tinututukan pa rin ng pamahalaan ang usapin ng kalidad ng trabaho sa bansa. Sa kabilang banda rin, inaasikaso ng pamahalaan at binibigyan ng prioridad yung pagpapataas sa kalidad ng trabaho. Umabot sa 2.4 million na nadagdag sa labor force population sa nakalipas na isang taon na kinabibilangan ng mga Pilipinong may edad 15 pataas, may trabaho man o wala. Nel Maribohok, UNTV News Worldwide. Susunod sa ito ang balita. Kalidad ng mga decorative lights at mga holiday food product, inspeksyon ng DTI. Pagkunita sa International Human Rights Day, sinabayan ng kilos protesta sa Cebu. Sa pagpapatuloy ng ito ang balita. Alamin natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA Quezon Avenue. Ito ang balita ni Mon Hoxon live. Mon, magandang gabi. Magandang gabi, June. Umabot na hanggang dito sa may EDSA Quezon Avenue yung traffic dyan sa Cubao. Ang tinuturong dahilan ng mga motorista ay itong plastic barrier na inilagay ng HP dyan sa may area ng Kamuning. Tignan natin ang sitwasyon ng traffic dito sa may EDSA Quezon Avenue. So bukas ngayon itong intersection at siguro mga isang linggo na rin itong nabuksan. So lahat na nanggagaling sa area ng Cubao ay pwede nang kumaliwa. Kumaliwa dito sa may papunta ng Quezon Avenue at ito naman mga sasakyan na galing sa Muñoz ay pwede na rin naman kumaliwa going naman ng elliptical road. Sa ngayon, kung makikita nyo ay medyo moderate ang traffic dyan sa may EDSA Quezon Avenue flyover. Itong traffic na ito ay tuloy-tuloy na yan sa hanggang sa may Erenia Road southbound lane at lalo dyan sa may area ng Cubao na kung saan ay inilagay na
na mga ilang linggo na din ng PNP, HPG at ng MMDA yung mga plastic barrier na ginamit itong nakaraang APEC. So ang reklamo ng mga motorista, medyo nalilito pa sila dahil pag sila'y umilalim dyan sa may area ng Kamuning, hindi na sila makalabas yung ilan. Lalo na itong mga bus, pag umibabaw naman dyan sa may Kamuning flyover, yung mga paserang sumasakay ay doon na makakababa sa may kabilang ibayo naman dyan sa may Main Avenue, pagtawid ng Cubao Aurora. So ang nagiging problema ngayon ay marami sa mga commuters ang medyo naglalakad na napakalayo. Kung sila ay bababa dyan sa may Cubao ay doon na sila na ibababa sa malapit sa Campo Crame. Kung may papansin nyo naman, itong pa-northbound lane ay wala naman masyado maging problema. Diyan lamang yan dahil itong area ng Muñoz going po dyan sa may area ng SM North ay mabagal na po ang flow ng traffic at tuloy-tuloy yan hanggang sa may area ng kanto ng Congressional at dyan sa may Dario Bridge. Pero itong going naman ng Balintawak, wala maging problema dahil maluwag naman ang flow ng traffic. Itong area naman nakikita nyo sa may taas, ito yung going ng Elliptical Road. Sa ngayon ay itong both lanes ay east and westbound. Wala naman masyado maging problema, maliban na lang kung kayo ay malapit na sa may Elliptical Road na kung saan ay mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan. Ang area pa na dapat nating mapansin dyan ay yung area ng Ayala at ng Buendia na kung saan ito magkabilang lane ay mabagal na rin sa oras na ito. Lalo na doon sa mga manggagaling ng Pasay, pagkatapos sa Magallanes Interchange ay usad pagong na dito sa may area ng Ayala, Buendia hanggang sa may Orense. Tuloy-tuloy na po yan pa northbound lane sa may area naman ng Mandaluyong going po na Ortigas at hanggang makarating sila ng Cubao area. Palala sa ating mga kababayan na ang number coding ay pinapatupad hanggang mamayang alas 7 po ng gabi. So sa lahat po ng mga sasakyan na may plate number tatapos sa number 7 at sa number 8, bawal po sa malansangan sa Metro Manila. Yan natin traffic update. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Monokson. Nag-uulat mula sa EDSA, Quezon Avenue. Samantala, sinampahan na ng reklamo ng NBI ang 2 tauhan ng Office for Transportation Security o OTS at ang 4 na pulis ng Aviation Security Group dahil sa pagkakadawit sa tanim bala scam. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. 6 na mga tauhan ng OTS at PNP Aviation Security Group ang nahaharap sa mga kasong kriminal dahil sa pagkakasangkot sa tanim bala scam sa NAIA. Sinampahan ng NBI ng paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunitions Law sina Maria L. Macena at Marvin Garcia na parehong tauhan ng OTS dahil sa pagtatanim ng ebidensya sa kanilang biktima. Robbery extortion, paglabag sa RA 7438 at kasong katiwalian naman ang isinampa ng NBI sa mga tauhan ng PNP AVSI Group na sina Police Chief Inspector Adriano Junio, SPO4 Ramon Bernardo, SPO2 Rolando Clarin at SPO2 Romy Navarro. Nag-ugat ang kaso sa reklamo ng Amerikanong si Lane Michael White na nahulihan ng bala sa kanyang bagahe sa NAIA noong Setyembre. Tinangka umanong kikila ng 50,000 pesos ng mga respondent si White at nang hindi ito pumayag ay saka ito sinampahan ng kaso. Isa lamang ang kaso ni White sa nakumpirma ng NBI na insidente ng tanimbala sa NAIA. Sa kanilang report sa investigasyon ng tanimbala scam na isinumite sa DOJ, kinumpirma ng NBI ang iba pang kaparehong insidente ngunit hindi pa muna ito isinapubliko dahil hindi pa naisasampa ang kaso. Bagamat kumpirmado ang modus ng tanimbala, wala umanong sapat na basihan upang sabihing may sindikatong nasa likod nito. Based on the investigation conducted, the task force concludes that there was indeed an instance of the Tanim Laglag Bala scheme. This had been perpetrated by corrupt OTS officers for the purpose of obtaining, under duress, financial consideration in lieu of non-filing of criminal charges from unsuspecting passengers. However, paragraph 2, however, the likelihood of an organized syndicate involving OTS, AVSI Group, and even MIAA officers existing and operating at the NAIA was not established. Hindi patiyak sa report ng NBI kung saan at paano natataniman ng bala ang mga bagahe. Ngunit posible umanong nangyayari ito bago pa lamang pumasok sa terminal o kaya ay habang nasa loob na mismo ng airport. When can an incident of tanimbala take place? Yung scam, yung the planting itself. Well, before you enter, no, that can happen. Right before you put your bag on the conveyor belt. After your bag has gone to the conveyor belt, if you allow somebody to touch that. Yun, and then when you're
when you're loitering in the airport. This is already pertaining to your carry-on luggage. You're walking around the airport, you sit down in a restaurant or umupo tayo dun sa lounge. Medyo minsan, yung iba, inaantok, nakakatulog, napabayaan yung bag. Or, for example, kailangan pumunta sa banyo, walang ibang kasama, medyo mabigat yung bag, iniwan dun sa upuan, nakiusap sa isang tao, bantayan mo lang to tapos pumasok. Yung mga bagay ba na ganon? Payo na lamang ng DOJ sa mga pasahero, laging bantayan ang kanilang mga bagahe saan man sa airport sila magtutungo. Just to be on the safe side, do not allow anyone else to touch your baggage. Hindi pa dito nagtatapos ang investigasyon sa isyu ng tanimbala sa NAIA. May rekomendasyon ang NBI na lawakan pa ang investigasyon, ngunit wala pang formal na direktiba ang DOJ upang gawin ito. Roderick Mendoza, UNTV News, Worldwide. Nanawagan sa Commission on Elections ang Integrated Bar of the Philippines o IBP at Legal Network for Truthful Elections o LENTE na maglagay ng voting verification system na wala sa nakalipas sa 2 automated elections. Ito ang balita ni Victor Cusare. Isang open letter ang inilabas ng Integrated Bar of the Philippines at Legal Network for Truthful Elections o LENTE na nananawagan sa Commission on Elections na maglagay ng voting verification system para sa 2016 elections. Ayon sa IBP at LENTE, sa nakalipas na 2 automated elections, tanging congratulatory message ang nakikita ng mga botante sa LCD screen ng mga PICOS machine. Ayon sa grupo, nakasaad sa Republic Act 9369 o ang Automated Election Law na isa sa minimum safety requirement ng batas ang pagkakaroon ng verification system kung saan makikita ng botante kung inirehistro ng tama ng makina ang kanyang boto. Importante yung gano'n na sistema kasi kailangan masigurado ng botante na yung boto niya ay tama yung pagbilang ay tama yung pagbibilang ng makina. Binanggit din ng grupo sa liham ang ruling sa kaso ng Roque versus Comelec kung saan sinabi ng Korte Suprema na may mga LCD screens ang PICOS machines na maaaring i-program o i-configure upang ma-display ang boto ng isang individual nang naaayon sa pagbasa ng makina sa balota. Bukod dito, hinihiling din ng LENTE at IBP sa Comelec na huwag nang ipatupad ang one voter, one ballot policy. Anila sa nakaraang halalan, may mga balota na hindi tinatanggap ng makina at dahil sa one voter, one ballot policy, wala nang pagkakataon na makaboto uli ang isang botante dahil hindi na siya bibigyan ng isa pang balota. May mga pagkakataon na yung balota ng botante hindi tinatanggap ng PICOS machine. Wala namang gusot. Wala namang dumi yung balot, for some reason hindi tinatanggap ng PICOS. At pag ganon, yung nangyari nung 2010 at 2013, hindi na binibigyan ulit ng extra balot yung botante. Kawawa naman yung botante, nagli-lead siya to disenfranchisement. Apela ng grupo mag-imprenta ng ekstrang balota upang magamit sakaling magkaproblema. Bukas naman ang Comelec sa panawagan, subalit kailangang pag-aralan ang pros and cons ng panukala. Ayon kay Comelec Chairman Andres Bautista, isa sa problema ng pag-imprenta ng sobrang balota ay ang pagkakaroon ng pagdududa na magagamit ito sa maling paraan. Samantala, inilunsad naman ngayong araw ng Commission on Human Rights ang programang Bantay Karapatan sa Halalan na kinabibilangan ng iba't ibang civil society organization. Layo nitong mamonitor ang mga human rights violations sa panahon ng halalan. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Ininspeksyon ngayong araw ng Department of Trade and Industry ang mga decorative light at mga holiday food products sa mga pamilihan. Ito ang balita ni Monokson. Muling nagbabala ang Department of Trade and Industry sa lahat ng mga consumer na mag-ingat sa mga binibiling decorative light ngayong holiday season. Paalala ng DTI, marami sa mga decorative light sa mga pamilihan ay mumurahin at mababa ang kalidad o low quality. Ito ang mga uri ng pailaw na kadalasang pinagmumula ng sunog dahil sa mababang kalidad ng mga materyales na ginamit sa paggawa nito. Kahong-kahong mga decorative lights ang kinumpiska ng Department of Trade and Industry dahil karamihan sa mga ito ay walang ICC sticker. Ang ICC sticker ay tanda ng isang produkto ay dekalidad at dumaan sa pagsusuri ng DTI. Kung meron mga produkto na merong ICC, hindi naman ito mga genuine. Ang ICC sticker po ay pagpapatunay na ang produkto ay dumaan sa pagsusuri at pumasa sa standards. Wala po tayong batayan kung ang Christmas lights
ay walang IC sticker. Kung sakaling magkaroon ng aksidente dulot ng paggamit ng Christmas lights na walang ICC sticker. Binigyan ng notice of violation ang mga may-ari upang isailalim sa investigasyon at alamin kung saan nagmula ang ibinebentang mga produkto. Ang mga nakumpiskang produkto ay sisirain ng DTI upang hindi na magamit. Kasupply sa akin yan, yung iba may nakadikit, yung iba wala. Samantala, kasabay ng inspeksyon ay nag-ikot rin sa ilang supermarket ang DTI. Nagpaskil sila ng listahan ng suggested retail price ng ilang holiday products upang maging gabay ng mga mamimili. Muli rin tiniyak ng ahensya na walang magtataas sa presyo ng mga holiday products ngayong Disyembre. Subalit ang Welcome Supermarket sa Rotonda, may ilang brand na lagpas sa SRP ang binibenta. Ang dahilan, may mga produkto na limitado ang stocks. Walang mabigay ang supplier. No? They were just here yesterday at sinabi namin lang na talagang kulang ang stocks nila. To give everyone, all stores, based on what the stores want. Inisyuhan naman ng show cause order ng DTI ang naturang supermarket dahil sa hindi pagsunod nito sa SRP. Pinayuhan ng DTI ang mga consumer na maging matalino sa pamimili. Maraming pwedeng pagpilian ng mga brand na mas mura sa mas kilalang brand. Kung may sumbong at reklamo sa mga pamilihan na nagtataas ng presyo, maaari itong isumbong sa DTI hotline number 751-3330. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. 7 delinquent taxpayers sa Maynila at Makati ang inireklamo ng Tax Division ng Bureau of Internal Revenue o BIR dahil sa hindi pagbabayad ng kaukulang buwis sa pamahalaan. Sinampahan ng BIR na magkakahiwalay na reklamong tax evasion sina Cesar Bacunawa Levite, Armanda Bonnier Pordura at Ahmad Bulabon Sano at ang mga kumpanyang Core Manning and Cargo Handler Corporation, Stardent Commercial Company, Adformatrix Incorporated at Lucid Tower Tourist Inn Apartel Corporation. Mahigit 221 million pesos na buwis ang nais ng BIR na masingil sa mga sinampahan na reklamo. Ayon sa BIR, naghain ng kanilang tax return ng mga inirereklamong individual at korporasyon, ngunit nabigo ang mga ito na magbayad ng kaukulang buwis. Samantala, nagsagawa ng kilos protesta ang mga militante sa Cebu kasabay ng paggunita sa International Human Rights Day ngayong araw. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Maagang inokyupan ng mga rallyista ang harapan ng Central Command ng Armed Forces of the Philippines ng Central Visayas ngayong Huwebes. Nagsagawa ang mga ito ng rally kasabay ng paggunita sa international human rights upang ipanawagan ang kanilang mga hinaing. Kabilang narito ang paggundina sa lumad killings at pagpapatigil sa militarisasyon. Karon naami diri paron ipadangat ang mga kasuko namo, gusto namo ipaabot sa katawhang Pilipino ang binuhatan sa mga berdugong militar. Kabilang sa mga lumahok sa demonstrasyon ay ang Bayan Central Visayas, mga magsasaka mula pa sa Bohol at mga lumad mula sa Mindanao. Tiniyak naman ng AFP Central Visayas na patuloy na nakaalerto ang kanilang hanay upang masiguro na maging mapayapa ang pagdaraos ng kilos protesta. Maximum tolerance lang po kami kasi unang-una wala naman kasi kami talagang issue with the rallies. Mula dito sa Cebu, Gladys Tuwabi, UNTV News Worldwide. $2,208 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Unang batch ng mga Syrian refugees darating sa Canada ngayong araw. Programang Doctors on TV pinarangalan ng National Consumers' Choice Awards 2015. Nagbabalik ang Ito ang Balita.
Nakatakda ng basahan ng sakdal si dating MRT General Manager Alvi Tangcol sa Sandigan Bayan sa kasong graft at paglabag sa procurement law. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Dalawang kasong graft at isang paglabag sa procurement law ang kakaharapin ngayon ni dating MRT General Manager Alvi Tangcol sa 3rd Division ng Sandigan Bayan. Ito ay matapos makakita ng probable cause ang Anti-Graft Court upang kasuhan si Vitangcol at 5 opisyal ng Philippine Trans Rail Management and Services Corporation of PH Trams kaugnay na umano'y pagsasabwatan upang ma-award sa nasabing kumpanya ang maintenance ng MRT noong October 2012. Ayon sa impormasyon ng kaso, ginamit ni Vitangcol ang kanyang posisyon bilang General Manager ng MRT at member ng Bids and Awards Committee upang paboran ang PH Trams. Hindi rin anya sinabi ni Vitangcol na maaaring may conflict of interest sa proyekto dahil pamangkin ng kanyang asawa ang isa sa mga direktor ng PH Trams. Paglabag ito sa procurement law dahil hindi inilagay ni Vitangcol sa kanyang affidavit of disclosure ang relasyon niya sa pamangkin ng kanyang asawa na isang valid ground upang madiskwalipika ang PH Trams sa bidding. Bukod kay Vitangcol, kasama sa kinasuhan ang kanyang uncle-in-law na si Arturo Soriano at iba pang opisyal ng PH Trams na sila Wilson de Vera, Marlo de la Cruz, Manoloto Maralit at Federico Remo. At dahil nakapagpiyansa na sina Vitangcol at ang tatlo pa, tanging si Remo lamang ang inisyuhan ng warrant of arrest. Naglabas na rin ng whole departure order ang Sandigan Bayan laban sa mga akusado. For purposes of existence of probable cause, with or without a motion, the court is duty bound under the Constitution to find or to determine the existence of probable cause, which in these cases the court already determined. Maaari pa mag-high na mosyon ang kampo ni dating MRT General Manager Alvi Tangcol kung nais itong questionin ang probable cause sa kanyang kaso. Pero sa ngayon, nakatakda na siyang basahan ng sakdal sa January 21. Joyce Balancio, UNTV News, Worldwide. Umiiral pa rin ang low pressure area sa dagat Pasipiko. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, ano bang in-expect natin ngayon sa LPA? Magandang gabi, Jun, at sa ating mga kasambahay by tomorrow pa or Saturday morning posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility itong low pressure area at may tsansa pa din na ito'y ma-develop maging isang bagyo. At sa mga susunod na araw, pagpasok nito sa PAR, mga 2 to 3 days ay magpaparamdam at makaka-apekto ito, particular sa may Eastern Visayas at dyan sa may area ng Bicol. At hindi inaalis ng pag-asa na kung ito man ay magiging bagyo, ito ay magla-landfall o tatama sa ating bansa dahil napakalakas nitong high pressure area dyan sa may northern Luzon. Samantalang yung pinakadistansya ng bagyo dyan, mahigit pa sa 2,000 kilometro dyan sa may silangan ng Mindanao, Jun. Sige, Ray, ibigay mo na ang kabuang lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong pinaka-trough nitong low pressure area ay nakaka-apekto ngayon dyan sa may southern Mindanao. At yung amihan naman ay dyan po sa may extreme northern Luzon. Sa forecast po ng pag-asa, yung Batanes, Calayan at Pabuyan Islands ay makakaranas po dyan ng mahinang mga pagulan ng Metro Manila at nalalabing bahagi naman ng Luzon ay makakaranas po ng isolated light rain sa mga pag-ambon. Samantalang sa Science Garden sa Quezon City bukas, maaari pong makita lang maximum temperature ng 33 degrees Celsius, Tuguegarao po 31, sa Baguio po 15 to 23 at sa may area po ng Puerto Princesa sa Palawan hanggang 32 degrees Celsius. Yung pong area ng Visayas, partly cloudy to cloudy skies at magkakaroon din po ng papulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Iloilo City at Metro Cebu, hanggang 31 degrees Celsius ang maaari pong makita lang temperatura. Dito naman ho sa may area ng Tacloban hanggang 30 degrees Celsius. Ang Mindanao po, partikular yung Sarangani, South Cotabato at Davao del Sur ay makakaranas po ng makulimlim na lagay ng panahon at mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Samantalang yung iba pang lugar sa Mindanao may posibilidad na magkaroon din po ng isolated thunderstorms. Sa Cagayan de Oro City at Metro Davao, hanggang 32 degrees Celsius ang maaari pong makita lang temperatura bukas at sa Zamboanga City hanggang 34 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 6:10 a.m. at ang pong sunset, 5:27 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Ray Pelayo, nag-uulat mula sa UNTV
Weather Center. Samantala, pinulo ngayong araw ni Pangulong Benigno Aquino III ang mga miyembro ng gabinete upang ilatag ang mga hakbang kaugnay ng umiiral na El Nino phenomenon sa bansa. Ayon sa Pangulo, kailangan ng paghandaan ang El Nino lalo na sa mga buwan ng Pebrero at Marso sa susunod na taon kung saan inaasahan na 20 hanggang 30% ang mababawas sa ulan. Iniutos ni Pangulong Aquino sa mga kinaukulang ahensya na paghandaan ang pagkakaroon ng sapat na supply ng pagkain, tubig at kuryente. Siguruing hindi gaanong maapektuhan ang kalusugan ng mga mamamayan at pag-iwas sa sunog. Inatasan na rin ng Pangulo ang Department of Agriculture para sa maagang pag-aangkat ng bigas upang matiyak na hindi magkakaroon ng shortage sa susunod na taon dahil sa epekto ng El Nino. The Department of Agriculture was directed to increase the buffer stock of rice through importation and to provide necessary support and assistance to farmers, fisherfolk, forest workers, and other vulnerable sectors through the distribution of planting materials, Cash for Work program, and the building of farm-to-market roads, small water impounding projects, and other rural infrastructure. Nanawagan naman ang DOST at DENR sa mga local government unit na tangkilikin na rin ang bioreactor na ginagamit sa pagproseso ng fertilizer mula sa mga nabubulok na basura. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Kabilang na ang University of the Philippines sa mga lugar sa bansa na gumagamit ng bioreactor. Ito'y upang mapakinabangan pa ang nakokolektang basura mula sa may 75,000 residente na nakatira sa paligid ng campus. Kada araw ay nasa 45,000 kilo ng basura ang nakukuha sa lugar at halos kalahati dito ay maaaring gawing compost. Dito pa lang sa may north side ng UP, residential areas lang muna ha. So far, in terms of food waste, nakakolekta kami ng 150 kilograms per day. Tapos iwalay pa yung yard waste. Ang bioreactor ay isang composting facility na dinevelop ng DOST kung saan ginagawang fertilizer ang mga nabubulok na basura. Ayon sa DOST, nasa 74 na unit na ng bioreactor na nasa iba't ibang panig ng bansa. Mapapakinabangan na ng mga nagtatanim sa Material Recovery Facility Project ng UP ang mga compost na pinroseso ng bioreactor. Ito kita mo daily mag-harvest ka ng compost. Yun yung maganda dito. Hindi siya, kumbaga hindi siya nangangamoy sa area. Kasi nasa loob kino-compost siya ng bioreactor facility. Base sa datos ng DENR, nasa 40,000 tons ng basura ang nakokolekta sa buong bansa kada araw. Ang 9,000 dito o halos 25% ay mula sa Metro Manila. Ayon sa kagawaran, kalahati sa mga nakokolektang basura ay nabubulok na maaaring gawing compost. Suportado naman ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang paggamit ng bioreactor, subalit kaunti pa lamang ng LGU ang tumatangkilik dito. Sa ngayon ay nagkakahalaga ng 600,000 pesos ang kada unit ng bioreactor. Hindi masyadong responsive o receptive ang mga LGUs pagdating dyan dahil kulang sila ng una, kaalaman. Pangalawa, yung resources. Isa naman ang Marikina sa mga lugar sa Metro Manila na disiplinado sa pagtatapon ng basura. Ayon sa DENR, ang ibang syudad gaya ng Pasay at Maynila ay problemado sa pagtatapunan. Sa ngayon ay 2 lamang ang landfill o imbaka ng basura sa Metro Manila. Kada taon ay nadadagdagan ng nasa 2% ang nakokolektang basura sa bansa. Kaya't mas mabuti na sa tahanan pa lamang ay matuto ng magtapon ng tama. Dumadami yung population, dumadami yung economic activities, dumadami yung mga establishment, yung mga malls, mga tindahan, dumadami yung basura. Ray Pelayo, UNTV News Worldwide. Mahigit 10 taon nang umiiral ang firecracker ban sa Davao City at tulad ng mga nakalipas na taon, gagamit ng torotot ang mga Davaoenyo bilang paingay sa pagpapalit ng taon. Ito ang balita ni Janice Inhin. Muli na namang patutunayan ng mga Davaoenyo na kaya nilang ipagdiwang ang pagpapalit ng taon ng ligtas at masaya sa pamamagitan ng gaganaping Torotot Festival.
Ilang taon ng injury-free ang Davao City mula nang ideklara ang firecracker ban sa lungsod. Sa halip na mga paputok ay turotot ang ginagamit ng mga residente na pampaingay. Magugunitang matagumpay na nakuha ng Davao City noong nakarang taon ang Guinness World Record nang may pinakamaraming turotot blowers sa isang pagdiriwang. Umabot sa mahigit 8,000 ang naitalang turotot blower sa Davao City at nalagpasan nito ang record na naitala sa Japan na 6,961. Ayon kay Arnold De Losa, Regional Sale Manager ng Smart Communication ng South Mindanao, nais nilang ipadama sa mga lalahok ang tunay sa kahulugan ng Turotot Festival. We're inviting more people to come kasi this time we have added more excitement to the Turotot Festival. We have added more contests, and then we're also hyping on the kumbaga parang yung kagustuhan ng mga kabataan ngayon. Samantala, bukod sa turotot, hinihikayat din ang mga mayroong sasakyan na mag-ingay sa pamamagitan ng pagbusina. We are inviting car enthusiasts. Sila rin yung sound off ang tawag natin dito. This is brought to us by Spinner. Sila yung malalakas yung mga tunog ng kotse. So part of the celebration din. So kumbaga pa yung pagsalubong sa New Year is not only the sound coming from the turotot but also from the sounds ng mga kotse. So that's another thing. Gaganapin ang ika-13 taon ng Turotot Festival sa San Pedro Square, Davao City at inaasahang mas marami pa ang lalahok ngayon kumpara sa mga nakalipas na taon. Mula dito sa Davao City, Janice Inhente, UNTV News Worldwide. Darating sa Canada ngayong araw ang unang batch ng refugees na kukup-kupin ng bansa bago matapos ang kasalukuyang taon. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Handa na ang Canadian government na tanggapin ang 700 Syrian refugees ngayong araw. Kabilang ito sa 10,000 refugees na nakatakdang bigyan ng asylum ng Canada bago matapos ang taong 2015. Lula ng 700 refugees ng charter flight Canadian military airplane na kayang maglula ng mahigit sa 300 pasahero. Charters will probably depart not one, they'll be consecutive, there'll be multiple flights. I mean, our max capacity would be probably 2 charter flights per day from Jordan. With the caseload that you're looking at now, each of our charter flights are about estimated 350 individuals on each flight. So we're looking at 700 individuals per day, about 2,000 per week. Naglagay na ng mga special welcome centers ang pamahalaan sa Pearson Airport sa Toronto at Trudeau Airport sa Quebec. Pagdating ng mga refugees, kaagad na isasailalim sila sa security at health screening. Mayroong mga itinalagang Arabic translator sa paliparan upang umasiste sa mga refugees. Naglagay na rin ng iba't ibang Arabic signages sa paligid ng airport upang mas maramdaman ng mga ito na welcome sila sa bansa. We'll be able to know whether or not we need to take extra measures with that particular individual. Pagkatapos ng screening ay dadalhin na sila sa isang lugar kung saan naghihintay ang kanilang magiging mga sponsor. Ayon kay Prime Minister Justin Trudeau, tatanggap sila ng hanggang 25,000 refugees hanggang sa Pebrero ng susunod na taon. Nagpadala ang Canadian government ng 500 na karagdagang personnel para sa mga refugee camps sa Jordan, Lebanon at Turkey upang personal na mas mapabilis ang screening process sa mga refugee. Katulong ng mga ito ang ilang opisyal ng International Organization for Migration at United Nations Refugee Agency. Mula rito sa Toronto, Canada, Noel Poliarco, UNTV News Worldwide. Nalubog sa tubig baha ang ilang bahagi ng Oregon at Washington sa Amerika, bunsod ng walang tigil at malakas na ulan sa nakalipas na araw. Samantala, mahigit 30 ang nasawi sa pag-atake ng Taliban sa isang airport sa Afghanistan. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Marge Navarro. Sa Afghanistan, mahigit 30 ang namatay at nasaktan sa sagupaan sa airport sa lungsod ng Kandahar dahil sa magdamagang pag-atake ng Taliban insurgents. Sa mopping up operations hanggang kahapon, 37 sibilyan at Afghan security forces ang nasawi, samantalang 35 ang sugatan.
Siyam naman ang Taliban na kumpirmadong nasawi at ang isang nasugatan ay patuloy na nakikipaglaban sa security forces. Ang airport sa Kandahar, pangalawa sa pinakamalaking lungsod sa Afghanistan, ay ilang taon nang ginagamit na sentro ng operasyon ng international forces. Karamihan sa mga ito ay umalis na sa Afghanistan noon pang katapusan ng 2014. Sa Iraq, 6 ang tinatayang nasawi sa pag-atake ng isang suicide bomber sa labas ng isang Shia mosque sa Baghdad, Iraq. 7 rin ang iniulat na nasugatan sa pag-atake. Ayon sa isang police officer, sinubukan pa ng suicide bomber na pumasok sa mosque at nang hindi papasukin ng gwardya ay saka pinasabog ang sarili. Kaagad na inako ng ISIS ang pag-atake na target umano ang mga rejectionist, ang termino na ginagamit ng Sunni militants laban sa mga Shia Muslim. Naglunsad na ng search operations ang mga otoridad sa mga posibleng kasabwat ng suicide bomber. At sa Amerika, nalubog sa baha ang ilang bahagi ng Oregon at Washington State dahil sa walang tigil at malakas na pag-ulan simula pa noong Linggo ng gabi. Sa aerial videos sa Oregon, makikita ang mga kotse na lubog sa tubig baha. Maging ang isang baseball field ay binaha rin. Gumamit naman ng maliliit na bangka ang ilang residente upang makapunta sa kanilang paroroonan. Ang record-setting rainfall sa Oregon ay nagdulot ng pag-apaw ng sewage at ng Willamette River. Binalaan na ng city environmental officials ang mga residente na iwasan muna ang naturang ilog sa loob ng 48 oras. Sa ngayon ay maraming kalsada na ang isinara at nagkansela na rin ng klase ang ilang eskwelahan dahil sa inaasahan pang pagtaas ng tubig baha. Marge Navarro, UNTV News Worldwide. Alamin naman natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Thalia Javier. Salamat, June. Maghaharap sa unang pagkakataon ngayong season ang defending champion Judiciary Magis at runner-up Malacanang Patriots sa darating na linggo sa pagpapatuloy ng second round eliminations ng UNCB Cup Season 4. Ito ang balita ni Bernard Dadis. The Judiciary is the champion of Season 3 of the UNTV Cup. Matapos ang huling pagtutuos ng dalawang mahigpit na magkaribal sa kampyonato sa Season 3, maghaharap sa unang pagkakataon ngayong season ang defending champion Judiciary Magis at runner-up Malacanang Patriots sa darating na linggo, alas 4:30 ng hapon sa Inares Sports Arena sa Pasig City. Secure the victory. Nakuha ng Magis ang ikalawang championship title sa UNTV Cup noong nakarang Abril nang talunin ang Patriots 2-0 sa Best of 3 playoffs sa Smart Araneta Coliseum. Kaya naman ayon sa Malacanang, todo ensayo ang kanilang gagawin sa muli nilang pagtatagpo. Paghandaan namin yan dahil kailangan namin makapasok ng quarterfinals ba? Yan. Kailangan todo practice talaga kami para makuha namin yung panalo. Kasalukuyang nasa ikatlong pwesto ang Malacanang sa team standings, kapantay ng BFP Firefighters na may tig-5 panalo at 3 talo. Samantalang ang Judiciary Magis naman na nakasakay sa 3-game winning streak ay umakyat muli sa team standings sa ika-4 na pwesto na may 4-3 win-loss record kaagapay ng PNP Responders. Siguro, one game at a time lang gagawin namin para maayos namin yung game namin hanggang dulo. Magpa-practice na kami ng maayos at saka depensa namin, improve pa namin. Siguro gagawin namin lahat ng mga kaya namin para manalo. Siyempre hindi rin namin pwedeng baliwalay na Malacanang. Malakas sa team ngayon yan. Tsaka contender ngayon yan sa final. So kailangan namin mag-double time para manalo sa kanila. Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Ginawaran ng pagkilala ang programang Doctors on TV ng UNTV 37 bilang Most Outstanding and Trusted Reality-Based Medical TV Show ng National Consumers' Choice Award ngayong taon. Ito ang balita ni Joan Nano. Nahirang na Most Outstanding and Trusted Reality-Based Medical TV Show ang programang Doctors on TV sa National Consumers' Choice Awards 2015 na ginanap sa Eastwood Hotel sa Quezon City kagabi. Tinanggap ang award ng mga host ng programa na sina Dr. J.M. Co, Ms. Yas Moralia at Dr. Lady Rovita Gulao kasama ang kanilang executive producer na si Ms. Catherine Javier Gutierrez. Ito na ang ikalawang parangal na tinanggap ng programa ngayong taon.
Unang ginawa rin ng Philippine Top Choice Awards for Excellence noong Oktubre ang Doctors on TV bilang top reality-based medical TV show. Of course, we are so overwhelmed and thankful dahil pangalawa na po namin ito ngayong taon at sana magsilbi pa itong inspirasyon upang mas pagbutihin pa po namin ang public service sa pamamagitan ng information dissemination kaugnay ng mga impormasyon sa kalusugan. Doctors on TV will be continuing to be delivering high-quality medical information and education to the public. Ang Doctors on TV ay isang innovative clinic on air kung saan tinatalakay ang iba't ibang aspeto sa larangang medikal. Joan Nano, UNTV News Worldwide. At yan ang mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier, balik sa inyo, June. Salamat Talia at yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. Magandang gabi.